Ano po patatandaan niyo po, gaano po kalaki yung mga pagbabago na ito. So, dito na lang po tayo mag-concentrate. 2025 budget. Magkano po yung pinopose nyo at magkano yung naaprubahan na budget? Ang natatandaan ko po, Your Honor, the general expenditure program ng Gates for 5 was 900 billion. What came out of the General Appropriation Act is 1.08 billion. Meaning, gaano po kalaki yung nadagdag? 1.088 trillion euro. Gaano po kalaki ang nadagdag? Nadagdag is 180 billion euro. At sa nadagdag po na 188 billion, ito po yung mga infrastructure projects, tama po? That's correct. Sa pagkakaalam nyo, saan kumuha ng mga program of works at paano nakapagdagdag ang House of Representatives at ang Senate ito sa mga galing po ba ito sa DPWH, yung mga programa na ito? Yan ay hindi maliwanag po, Your Honor. So ito po ay ginawa ng BICAM without your knowledge. So makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, Senate Committee on Finance, and Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yan? Well, as far as we know, Your Honor, that will be brought up of BICAM. Thank you. Yun na lang po ang aking at Mr. Chair, I would like to move that in order to clear up things, to clarify matters, should invite the chairman of the Committee on Appropriations in the last Congress, the 19th Congress, and the chairman of the committee, Congressman Saldico and former Senator Grace po. So ayun mga kababayan, no, napakaganda nung ginawang pag-request nga nito ni Congressman Erice na sana maimbitahan dito sa ginagawa nilang pagdinig sina Congressman Saldico at si dating Senator Grace Poe. No? So sila yung makakapagpaliwanag talaga ng maayos sa kung ano yung nangyaring mga paggalaw doon sa budget. So ayan, tuloy natin. So move, Mr. Speaker. You know, last August 4, I delivered a privileged speech questioning the mangled beyond recognition 2025 budget, and I was very specific on the automatic appropriations. Almost ang daming ginalaw. So hindi lang yung program appropriation, new general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said that 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin, pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman. Kasi malinis yung kanyang intensyon sa paggalaw niya doon sa budget, no? Kaya kaya niyang i-explain yung sarili niya once na may nag-question, di ba? August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Grabe yung emotion. Motion, Mr. Chairman. Grabe yung emotion dito ni Congressman. I am objecting on the motion. Chairman. Wait. Of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. I am objecting on the motion. I am objecting on the motion. Chairman. I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are they resource speakers Yan si or they are Comelec members Abante of the House of Representatives?
Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? We'd like to find out. And guys, agad-agad nga no, biglang objection na agad si Comelec Abante, no, grabe. Talagang hindi nag-aksaya ng oras dito para pigilan yung pagpapatawag kay Congressman Saldico at dito nga kay Senator Grace Poe. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Boom! Di ba? Sino ngayon ang maniniwala sa inyo na malinis yung intensyon nyo na hanapin, panagutin yung mga taong may kasalanan dito sa insertion na nangyari, no, ng bilyon-bilyong budget at kung saan nga ito napunta. So tama si Congressman Toby Chanco, kailangan ipaharap natin yung mga tao na pwedeng magbigay linaw sa naganap na pagbabago sa budget, no, ng 2025. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin di ako Mr. Chair, with nagsikwento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I ko have the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse Suspend. to I have invite. the floor. Mr. Chair, motion to suspend. So etong hearing na nangyayari sa Kongreso, mas magiging credible to pag pinagharap-harap mo una dyan si Saldico, Grace Poe, at si Mayor Benji Magalong. Siguro pag nagawa nila yun, guys, doon ako maniniwala na hindi bias ang House of Representatives sa ginagawa nilang pag-imbestiga. So, ayan. Kayo na ang humusga, mga kababayan, kung ano ang nangyayari sa bansang ito.